Ako po si Marisa Baloloy, taga-Tansa, Cavite. I was diagnosed invasive ductal carcinoma of the breast, stage 3B. Nung time na yon, nagpa-check up ako dahil sa OB-GYN ko dahil may nakapa akong mass sa may right side ng breast ko. Nung na-confirm ng OB ko na it's a mass na medyo may kalakihan, she immediately referred to our surgeon sa Adventist. Medyo may takot kaya lang inaccept ko. Sabi ko, Lord, if this is your plan, I will accept the challenge, sabi ko. Kasi before I left the office of my OB-GYN, yung medical clinic niya, nag-pray kami. Sabi niya, etong decision ko, so you have to proceed dun sa surgeon. Kaya sabi ko, Doc, sige, okay na. Sabi niya, okay, kung gano'n ang ano mo, we will set the lab, magpa-laboratory ka, and then afterwards, isa-set natin ang operation. And then the doctor told me na, okay, set ka sa operation na May 17. Pumasok ako ng operating room ng 9. Sabi ko, Lord, bahala ka na. I submit everything to you. Nung time na nasa recovery ako, 4 a.m., na-transfer ako sa kwarto ko. Nagising ako, kasama ko yung kapatid ko, asawa ko. Andun sila, yung iba umuwi. Yung mother ko na 84 years old, naka-online. Gustong makita ang kalagayan ko. At yung anak ko, ganun din. They are crying on the other side. Sabi ko, bakit kayo umiiyak? Hindi naman ako nawala. Ito nga, buhay eh. After nung na-discharge ako sa hospital, nasa kwarto ako noon. I keep on praying. Sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng guidance, wisdom, kung sino ang lalapitan ko. Kasi alam mo, hindi ko gusto magpa-chemo. Dahil baka hindi ko talaga makayanan ang side effects. Then, I keep on praying almost 1 hour. Talagang umiiyak ako. Yung cellphone ko, nasa side ko, nag-check ako ng Facebook ko and then napunta ako sa Facebook ng OceanMed. I check the branches, kung nasa ang pinakamalapit sa akin, Bacoor ang pinakamalapit sa akin. And then I check also yung testimony ng mga tao, and at the same time yung message ni Dr. Barales na ating director. Sabi ko, cancer survivor din siya. So sabi ko, may pag-asa. Kasi sa dami ng trabaho niya, natatagalan niya. So sabi ko, siguro ganun din sa akin ang magiging epekto. That time, nagpa-schedule na ako, appointment sa Dr. Shirley. Sabi ko, Tuesday daw. And then afterwards, pinuntahan namin. Sabi, chinek ako, ano yung mga laboratory ko, tinignan. Then after that, sabi ko, magpapa-schedule na ako. I prepared Tuesday. Kasi nandito si doktora. So parang kung ano man yung katanungan ko, I can ask her. July na kailangan kong magpa-therapy na kaagad dahil meron akong graduation na atinan sa aking anak. Sabi ko sa kanya, nakatagal ako. 7 a.m. bumiyahe kami sa Maynila. Tapos 3 p.m. natapos yung graduation. Nakatagal ako. Miracle, sabi nila. Grabe. Walang chemo, walang radiation, wala lahat. Sabi ko, God is good. Yun po ang goodness ni Lord. Pinapakita niya sa akin yung pagmamahal niya. Which is, na-try ko talaga. At hindi ako nagduda. Sabi ko, pagagalingin niyo ako dahil ito ang tinuro niyo sa akin. Ito ang lugar na para sa akin. The place is very conducive sa mga cancer patient eh. Andito yung mga staff na talagang very accommodating. Kaya I consider the place as a second home. Parang, tapos meron pa kaming mga Bible verses na binabasa. Andyan si pastor na keep on praying on us. Ibig sabihin na parang, this is the right place for me. Na alam kong gagaling ako kasi every time na nasa kwarto ako, pray ako. Pero this place is parang ang sarap maging pasyente dito. Kasi lahat sila nakaalalay sa'yo. Andang sumuporta hanggang gumabay. Kung ano yung tanong mo, nasasagot naman. Mga inquiry ko, lahat yan. Kaya I'm very thankful din sa kanila kasi
kung hindi rin sa kanila, lalo na sa ating director kasi walang ozone med, walang infusion therapy na nangyari. Siguro hanggang ngayon parang wala pa rin. Siguro baka hindi ko na natapos ang chemo. Eto, ako nandito. Malakas at nagte-testimony na salamat at kabutihan ni Lord. Sa kabutihan ni Lord at sa Ozone Med na naging instrumento niya para kami mga cancer patient na magkaroon ng pag-asa na mabuhay at madugtungan man ang aming buhay. Nung na-try ko ang ozone therapy, naging energetic ako, parang nag-iba yung katawan ko, parang lumakas ako. Yung mga household chores na hindi ko nagagawa before, nagawa ko na. Life-changing talaga. Ozone infusion therapy. Ang ganda ng epekto sa akin. Ang gusto ko lang na sana magtuloy-tuloy ako. Hanggang phase 3 matatapos ko na. Tapos ang gusto ko, tuloy-tuloy ang maintenance as required by our doctor. Which is, agree ko dun. Kasi gustong-gusto ko ang ozone infusion therapy. Salamat kay Dr. Barales na nadala niya yung technology dito. Salamat sa Ozone Med family, yung mga staff. At higit sa lahat, sa family ko na very supportive. At of course, yung God. Siya ang naging sandigan ko, lakas ko, habang binabattle ko ang cancer. I might say, dinideclare ko lagi na victory Healed na ako. Everyday na pagising ko, pinalalakas talaga niya ako. Sa mga cancer patient na katulad ko, inire-recommend ako ang Ozone Med. Yung ozone infusion therapy nila, napakagaling, napakaganda ng progress sa katawan ko. Healed. Bumalik yung buhay ko sa dati. Yung dating lugmok na lugmok ako, depressed. Naranasan ko uli ang buhay ko na nakakapagbiyahe na ako, kasama ang anak ko, pamilya ko. Masaya po ako kasi gusto ko rin maranasan nyo na sana yung naranasan ko, maranasan nyo rin na maging tagumpay yung pagpapagaling nyo sa sarili nyo kasi hindi talaga din biro ang cancer. Talagang nakakapanibago, life-changing nga. Pero sa Ozone Med, sa Ozone Infusion Therapy, gumaling ako. Gumanda yung buhay ko lalo. At nai-enjoy ko ang buhay ko kasama ang pamilya ko. Maraming salamat po, Ozone Med.